ng Yes. prosecutor. Tsaka yung paper trail. Yan. Kaya talagang bubusisiin nila yan. Yan. Yun. The word of the day is busisi. Oo, busisi Ayan. talaga. Correct. Oo. Hello ulit po mga kausapang. Ako na naman po nag-i-introduce. Yes. Next time si Attorney Al Jumrani na po mag-i-introduce. Pero ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolascon. Welcome po sa isa na naman pong bagong-bago at mainit-init pang episode ng Usapang L. At syempre po, gaya ng dati, hindi syempre makukumpleto ang ating show kung wala po ang nag-iisang abogado ng bayan. Wow. Oh, 'di ba? Ang paborito, dumami na talaga intro ko sa'yo. Ang paboritong law professor at bar reviewer na si Attorney Al Jumrani. Yeah, kulang yun. Ano Kasi ba? diba, 2 episodes ago, yung birthday ko. Sabi, tinanong mo ako kung ilang taon na ako. Dapat ang kasama sa introduction mo, ang 47 years old na pero mukhang 46 and a half lang. 3/4. Yes, 46 and 3/4. Okay. Ang 47 years old na mukha pa rin 46 and 3/4 sa si Attorney Al Jumrani. Yay! Okay, so magandang araw po sa inyo mga kausapang L. Thank you very much, Judge. So, katulad na sinabi ni Judge na meron tayong bagong hot topic sa usapin o sa mundo ng criminal procedure, totoong game changer itong pag-uusapan natin. Kasi kung dati, pag sinabing probable cause para magsampa ng kaso sa korte ay pwede na. Ngayon po, kailangan ay reasonable certainty of conviction. Tama ka doon, Attorney Al. Now, kumbaga sa panliligaw, Attorney Al, dahil binata na umukhang seryoso, pasok na sa banga. Ganon. Dati yun. Hindi, yung ngayon. Yung Yun na, ngayon. yung reasonable certainty of conviction mukhang seryoso. Ay, hindi. Yung dati, correct. mukhang seryoso, pasok na sa banga. Yes. Ganon. Ngayon, hindi na enough yung mukhang seryoso. Yeah. Yung parang pwede na, ganyan. Hindi na po pwede yun. Kailangan ngayon, may reasonable certainty na kayo ang magkakatuluyan bago kapayagan ng magulang. So, kumbaga, yun nga, sa panliligaw, kailangan siguraduhin ng magulang na mukhang eto na nga, talagang eto na. No? Correct, Parang correct. 98% mga ganyan. Yun yung almost na reasonable certainty. Sa diba? dami na pwede mong gamitin example talaga, paliligaw talaga ginamit na example. Hindi, kasi nga malapit na tayo mag-Valentine's. Yan. Kaya Grabe po talaga ang hugot pala. Kaya sa susunod na episode po natin, mga kausapang ayan na, papunta na tayo sa Valentine month. After this episode, ayan na. Mga tungkol naman sa mga usapang love. Oo, love ng ating sa mga susunod. Pero dito muna tayo. Correct. Yan. Okay. Yan. Pero seryoso, marami talaga nalilito dito sa reasonable certainty of conviction. So ano ba talaga pinagkaiba? Ang source nitong reasonable certainty of conviction ay ang DC, Department Circular number 15 or ang DOJ NPS rules on preliminary investigations and inquest proceedings. So bakit nga ba nagbago, Judge Jing? Yun. Simple lang ang logic nila dito Bakit pa natin itutuloy sa korte ang isang kaso kung alam naman natin na madidismiss lang dahil kulang sa ebidensya? Why waste the time of the court, the prosecutor, and even the accused? And actually, even before that, before this, Attorney Al, ang dami na rin prosecutors sa ganun na yung pananaw, panagano sila ng PI, ng preliminary investigation. Na in-ensure nila na yung evidence presented before them na matibay na kung sila raw ba ipe-present nila yan sa korte, itong ebidensyang to, makakakuha ba sila ng conviction? Ayun. Kaya doon nagmula yun kasi yun ang naging common consensus ng mga prosecutors. Doon na yan. Okay. Ayun. So for sure naman, ang ating mga kausapang L, aware sila na pag criminal case kasi, dadaan mo na yan sa prosecutor. So kaya ang prosecutor ang mag-a-assess ng ebidensya bago siya mag-file ng kaso. So kaya nga sabi nyo nga, Judge, dati probable cause, ngayon yun ang reasonable certainty of conviction. Pero di ba dati, Judge, ang mindset kasi ng mga prosecutors ay let the court decide. Oo, tama. Diba? Yun So, yun, filing a dati. case was just about whether there was a possibility that the crime was committed and that the respondent is probably guilty thereof. Tama. Diba? Yun nga yung nabago, Attorney Al. Kasi po, mga kausapang L, ayan. Alam niyo po, ang hirap talaga kasi dami namin tagal po namin doon. Baka nga kanina, kung nababanggit ko po yun, kasi po, tagal na din po namin nagsama doon ni Attorney Al. So, mga kausapang L, under
po sa bago natin circular, mas mabigat po talaga yung responsibility. Hindi na po pwede yung dating mindset na file na lang ng file. Actually, the new prosecutors, ayaw na rin nila yung na-file na lang ng file, no? The prosecutor now has to act like a judge even before the case reaches the court. Kailangan po nilang tanungin ng sarili nga nila, kung ako ba ang judge, i-convict ko ba ito base sa hawak kong ebidensya? So, yun na yung pananaw nila. Even before they go to court, mapapakonvict ko ba to with the evidence that I have? Ayun, di ba? So, parang predictive modeling na pala ito. If I'm a prosecutor, I see na sabi-sabi lang ang ebidensya o kaya walang corroborative witness, kailangan ko na ito i-dismiss agad sa preliminary investigation pa lang, di ba, Judge? Exactly, Attorney Al. It's about quality now over quantity. Ang goal po kasi is decongestion. Kumbaga mabawasan naman yung mga nakabinbin na kaso Correct. sa korte. Kasi alam naman po natin, mga kausapang L, na barado na po ang ating mga Ay, oo, korte. No? Sa sobrang dami-dami na po ng mga kaso. Hindi, gaano karami, hindi lang po daan-daan, libo-libo, milyon-milyon po ang mga kaso. Pero ilan nga ba doon ang may solid na ebidensya, di ba? Many cases fail kasi nga po because the taking, ika nga pa rin sa shoplifting case natin kanina na was not even proven. O kaya yung intent naman was shaken. No? Parang yung naging discussion nga natin dun sa shoplifting episode natin dun sa Valenzuela versus People. Correct. Kaya, dudugtungan ko lang sabi mo, Judge, ngayon, hindi enough na isang element lang ang present. Oo. Lahat ng elements present. Yeah. At ebidensya mo dapat kumpleto na bago i-file sa court kesa yung mag-fish ka pa ng evidence later. Correct. Hindi na Diba? pwedeng, ito, best stretched out in trial. Oo, yan. Ngayon pa lang, Oo, kaya nga mindset nila, kung ako ba, pupunta ako sa court with this evidence, mapapakonvict ko ba? Correct. Makakuha ba ako ng conviction? Yun. Oo. Ayan. Pero heto ang medyo legally spicy na part, Judge G at saka mga kausapang L. As lawyers, alam natin ang Supreme Court na nagsabi na kung ano ang as lawyers, alam natin ang Supreme Court nagsasabi kasi kung ano ang batas. At ito ang sinabi ng Supreme Court sa People versus Alcantara. Sinabi ng Supreme Court, this was a 2018 case na a finding of probable cause needs only to rest on evidence showing that more likely than not, a crime has been committed and was committed by the suspect. It need not be based on clear and convincing evidence of guilt, neither on evidence establishing guilt beyond reasonable doubt, and definitely not on evidence establishing absolute certainty of guilt. So, hindi kailangan ng absolute certainty. So, paano ang itong DOJ circular na policy lamang, parang mas mataas pa sa standard ng Supreme Court. Yun. Ako magandang point yan, Attorney Al, no? Kasi technically naman po, hindi naman binabago ng DOJ yung definition ng probable cause. Ang ginagawa lang nila is parang executive policy nila, no? Sinasabi nila sa mga prosecutors na huwag nyo nang dalhin, no? Sa amin, yung mga hilaw na kaso. At huwag na rin yung i-proceed sa korte kung hilaw din lang ang ebidensya nyo. Correct. So, while legally, probable cause is the minimum, the DOJ is setting a management standard. Parang sa trabaho lang, kahit pasok ka sa minimum requirements, kung hindi ka best fit, hindi ka namin ihahain sa judge. Tama yun. So, parang it's like a filtration system. Correct, oh. Ang concern lang ng marami, hindi raw ba ito ultra vires o labas sa okay. kapangyarihan ng DOJ, no? Kasi nga, meron definition ng probable cause, bakit mo pinataas dito pa lang, di ba? Why don't you parang you're depriving the court Correct. To determine ito okay. dito sa bagay na to. Pinangunahan mo ang korte. Pero for now, it's being implemented to make sure only the meritorious cases really take up the court's time. Ayan. So, andun naman pala yung rason. Oo. Okay. So, judge, tingnan natin ang side naman ng mga tao. If I were the victim, kunyari, ninakawan ako, tapos ang solid na hinala ko, pero wala akong video, i-dismiss lang ng prosecutor kasi hindi siya sure for sa conviction.
baka magalit ang mga complainant niyan. Actually, yun talaga yung risk, no? Kasi nakaka-frustrate dahil nga tayo naman, Attorney Al, kung meron tayo as private prosecutors, kung may Yeah, kaso tayong true. ganyan, alam mo na talagang siya. Yes. Pero dahil kulang ebidensya mo, hindi ka man lang makalagpas sa stage 1, parang gano'n. So, Yeah. ang pakiramdam tuloy na katulad yan, yung nanakawan, napag-usapan natin, qualified theft, halimbawa, yung owner ng company, alam mo na itong accountant mo Correct. yung nagnanakaw sa'yo, na talagang through the years, ninanakawan ka. Tapos, magpa-file ka ng qualified theft, tapos hindi ka makaproceed kasi nga, madidismissan ka Yes. kasi nga, Ang taas na standard ang taas mo, na ano, standard. So, prosecutor. parang lalong nararamdaman na biktima na talagang biktima sila at denied sila of justice. Parang ano nila, bakit hindi man lang binigyan ng chance sa korte? Kasi inano na nila talaga sa korte. korte. Yan yung naririnig, no? But on the flip side, Attorney Al, look at the accused din naman, no? Yun. Isipin na lang natin yung mga taong nakakulong ng halimbawa 5 taon habang ongoing ang trial. Tapos sa huli, ganun din naman, ma-acquit lang din pala kasi weak naman palang ebidensya from the start. Correct. Kasi nga 'di ba sa criminal cases, ang conviction must be based on reasonable doubt. Yeah. Proof of guilt beyond reasonable Oo, doubt. oo. Ayun naman pala, ebidensya pala cannot prove the guilt beyond reasonable doubt. Sana hindi na lang isinampa. Yun nga. Oo, kaya yun Oo. yung iniisip ng akusado na Yeah. parang nafe-feel nila victim sila na injustice. Correct. Lalo na nga sa mga non-bailable. Yun, correct. Oo, non-bailable Yan. cases. Madami-dami din yung mga non-bailable cases na yan. No? Okay, tama po kayo doon, Judge. No? So, ang hirap ma-detain ng walang kasalanan o dahil lang sa baka or siguro. Ayan. So, this new rule protects the liberty of the citizens. It forces the police and the NBI to do better investigation work. Hindi na pwede yung turo-turo lang. Actually, hindi lang din yung police, Attorney Al at the NBI, Yeah. kahit yung mga complainants. Correct. At also, it prevents din yung mga harassment cases, Yes, di ba, na yes. talagang gusto lang ma-file kasi gusto lang Yeah. mapaipakulong, Correct. ganun. So, napoprotektahan din naman yung mga akusado from such harassments and unjust persecutions. So, yun nga, it challenges the whole system from the police who gather the evidence to the complainants who filed such kind of a complaint at pati sa mga prosecutors na nag-evaluate po nung gantong klaseng kaso. Yan. Okay, tama yun, no? So, to wrap it up, Judge, are we looking at a fairer justice system or a stricter one? Actually, it may be fairer in the long run, Attorney Al, but Okay. painful in the short term. Painful for those who want immediate filing, but fairer because it ensures that when someone is charged, the state really means business. Kasi nga, yun talagang almost ka na mapapakonvict mo to talaga. Correct. Kailangan lang natin ding i-emphasize talaga na in filing cases kasi, hindi naman pwedeng isipin natin na guilty na agad yung suspect. Yeah, because Yan. meron Meron tayong presumption of innocence. Yes, under the Constitution. Under the Constitution. Marami kasi sa atin na kapag ka inakusahan daw naging suspect siya, guilty na agad. Correct. Diba? Oo. Yan, totoo yan talaga, lalo na sa social media. Oo ka. Merong persecution sa grabe public. persecution talaga. Pagka Public. nakuhanan ng video yan, tapos ito na, nahuli na ng pulis, di ba? So ito na lang pagpapiestahan, guilty yan, ganyan. Pero again, let's be fair. No? Before we judge, we have to remember that every person is presumed innocent. Kaya nga And itong, yung burden nandun sa complainant sa complainant. and the prosecution. Oo. So kaya ang prosecutor, para hindi masayang ang oras nating lahat, okay, at saka also in order not to falsely put to jail, kahit for detention purposes lang, pwedeng trial, kailangan maayos sa ebidensya at saka pag final mo sa kaso yan, merong reasonable certainty of conviction. Tama. So, yun nga, parang this is more aligned nga to upholding that constitutional presumption of innocence. And it also makes our prosecutors be more vigilant. Na hindi na po pwede yung bahala na attitude. Yes. No, na pero bahala na korte, o okay na yan, or yung pwede na yan. Correct. Sa kanila pa lang kasi, talagang kailangan na rin nila isipin. Yun nga, yung gaya nung sinabi ko kanina, pag ito ba
nadala sa korte, mananalo ba ako or mapapakonvict ko ba to? Correct. Actually, kahit hindi pagkapanalo, mapapakonvict ko ba to? Yes. Yun. So, dapat kumpleto sila doon. Kaya yun, hindi lang dapat, kung dumanda kita dahil lang sa bugso ng damdamin, di ba? Yes, oo. Ayun. It's not enough. Kasi nga, we work under a system where due process is important. We work under a system where the every accused person is presumed innocent. And we also work under a system na yung absolution mo as especially pag complainant, no, di ba, parang makakahinga ka na ng maluwag, it should be in accordance with law. Kaya hindi rin po pwedeng yung mga you will put the law into your own hands. Yeah. Kasi para lang makaramdam ka lang ng absolution. O yun. So yun ang dapat nating intindihin bakit may mga ganitong mga proseso. Unlike before, no? For sure naman ikaw judge bilang a judge na may mga criminal cases ka rin, may mga criminal cases na na-file sa'yo. For sure naman, from the look of it, no, from on its face, sabi, ano ba naman itong kaso na to? Pero syempre, dahil final nila, wala kang magagawa. I mean, final ng prosecution. Wala kang magagawa. And the state has the right to prosecute. Pero ngayon at least, only the most, Yung talagang most probable cases na mapapakonvict talaga nila. Talaga na. Kaya ngayon dun pumapasok yung reasonable certainty of conviction. Hindi na pwede. Yung kumbaga kaya nga filtration system. Yung mga medyo dehadong kaso, hindi na talaga matutuloy. Pero yun na nga, two sides lagi yan eh. So yung reasonable certainty of conviction para po sa mga akusado, especially those wrongfully accused, this is good. Kasi umpisa pa lang, prosecutor pa lang, okay na, no? Mapapadismiss ang kaso. At marami doon. Maraming they feel vindicated. They feel that their rights were upheld dahil na-dismiss yung ganung Sa klase prosecutor baseless level pa cases na to, prosecutor level pa lang. On the other hand, para naman po yung sa talagang legit na merong kumbaga claims, no? Na talagang they feel aggrieved, na nanakawan sila, for example, na disparkohan sila ng milyon-milyon. Tapos haharangan mo sila ng ganito. Yes. Na parang hindi ako convinced, hindi based sa ebidensya ninyo, hindi natin mapapakonvict yan. Yeah. Parang alam mo na siya talaga, tapos kulang pa rin. Parang nakakaano sila ng double injustice. Correct. So, yun yung natin dyan. Last question before we wrap this up. So, ibig sabihin ba nito na ang prosecutor mismo can rule on or on admissibility of evidence? For that. For purposes of di ba, of evaluating. Evaluating. Kasi parang ascertaining yung reasonable certainty of conviction. Ang evaluation ng prosecutor is parang evaluation na rin ng judge. Diba, i-evaluate ko to, the same way the court will evaluate na this. Pag ito ba, dinala sa korte, ito ba, ano ba to, admissible ba to? Kaya dun pa lang, nag-ano na sila ng initial assessment. Correct. So, katulad ng mga hearsay evidence. Pag nagsabi dito sa affidavit na sinabi ni ganito, sinabi lang ni ganito, kaya sinasabi ko sa'yo ngayon. Ay, teka lang, hearsay yan. Halimbawa, photocopy. Yan, nasa original evidence. Pwede talagang gawin yun. Yes. At ganun dapat ang gawin ng prosecutor. Tsaka yung paper trail. Yan. Kaya talagang bubusisiin nila yan. Yun. The word of the day is busisi. Busisi talaga. Correct. Sigurado ka na ba? Yun. Sigurado ka na ba? Wala nang ano to. Ay, naman, may atrasan pa naman. Pero, sigurado ka na ba? Kailangan sigurado ka na. Kung gusto mo ituloy, dapat sigurado ka. Yes. Grabe, ang daming nalinawan na mga tanong at saka mga konsepto today. Tama. So, from probable cause to reasonable certainty. Hindi lang ito usapang papel, kundi usapang buhay at hustisya din ito. Mismo, Attorney Al. Unfortunately, that's all the time that we have for today, mga kausapang L. So maraming salamat po ulit sa pakikinig at panonood nyo po sa Usapang L. At sana po ay may baon kayong bagong kaalaman sa inyong pag-uwi. Kung hindi ba wala kayo sa bahay. Kung pinapanood nyo po ito habang nasa daan kayo. Kasi nga, we are available on YouTube, Facebook, and TikTok. At pwede
nyo kaming panoorin Correct. anywhere and Oo. everywhere. Correct. Kaya, ayun Soon, po. no, malay nyo naman, nasa mga, ano nyo na kami, mga Spotify nyo na kami. Oh, yes, yun po talaga Yan ang yung maganda. pinoproject Talaga, namin. Pero talaga, Ate Sabi, talaga, mag-ingat po kayo sa pag-uwi, di ba? Oo, While yeah. we're playing on your car stereo. Yes, okay. O hindi lang car stereo, pati sa mga sa Sa telepono niya, cellphones, yes. Alam mo ba sa Golden Globes, meron na sila award for... Kala ko mag-goodbye na. Wait lang, sa Golden Globes ngayon, first time ever, okay, ano lang to, general information para sa mga kusap-kusapang L, meron na sila award for Best Podcast. Yan, nabalitaan mo, and ang first winner nila is Amy Poehler. Talaga ba? Yan, oo. Okay. So, ano, yun na ba yung aspire natin? Oh, sana meron din Podcast. gano'ng award dito sa Pilipinas. Oo No? nga, Para no. may encourage din yung mga mag-podcast. Correct. Kasi meron din mga information kasi na pwede natin i-share through podcasts. Tama. Hindi lang So, YouTube, hindi lang sa mga binabasa natin sa social media o di pati podcast. Yes. So anyway, so yun, Oo. no? Join us again next time for more accessible, engaging, Opo. at syempre, sigurado na talakayan dito sa Usapang L. Tama po. At yun na po, babalik po tayo ulit. Hindi po ito yung Siyempre, pang February po natin, pagbalik natin for a new episode, Valentine's episode na po natin yan. So, that's all for now. Ako po muli, si Judge Jing Uyenko Nolasco. And it's me again, Atty. Aljumrani. Kita-kits po ulit sa susunod na Usapang L!